Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Kumusta po kayo? Sa araw na ito, ang ipapakita ko po sa inyong trabaho kung paano po tayo magpintura ng bagay na kung saan meron na pong dating pintura. Minsan po kasi mag-alangan po tayo na baka kapag pininturahan po natin o kapag patungan po natin, baka lulubo siya. So, sa video ito mga boss, ituturo ko po sa inyo kung ano ang gagawin po natin para hindi po siya maglubuhan. So, panoorin po ninyo hanggang sa dulo para po makita po ninyo ng step by step kung paano po siya gagawin. Ang ipapakita ko po sa inyong trabaho mga boss bilang pag-illustrate po ay itong table stand na ito. So, ang table stand na ito mga boss ay sobrang luma na po niya at siyempre, meron na po siyang mga kalawag sa parting baba at lilihain po natin yan bago natin gawin yung pangalawang proseso sa ating trabaho. Ang gagamitin po natin pintura mga boss para po sa ating pang primer ay itong epoxy primer gray. So, meron po siyang catalyst at meron po siyang epoxy reducer. Tinitimpla po ito ng 3:1 ratio. Hindi lang po siguro isang beses na nangyari po sa inyo na mag-alangan po kayong magpintura o patungan yung isang bagay na dati nang may pintura, baka lulubo siya. So, sa ganyang paraan mga boss, ito po yung paraan. Kailangan nyo pong i-neutral muna gamit po ang epoxy primer. Ang epoxy primer mga boss, pwede po siya ipatong sa kahit anong klaseng pintura, hindi po siya lulubo. So, kailangan nyo lang na punasan o lihain ang inyong pinturahan bago po ninyo pinturahan ng epoxy primer. Kagaya nitong ginagawa ko mga boss, pagkatapos kong niliha, pinunasan ko po siya. Mahalagang paalala nga pala mga boss, kung sakali ang pipinturahan po ninyo o yung papatungan po ninyo ay dati po siyang nakapintura ng quick dry enamel at patungan po ninyo ng epoxy primer, huwag po ninyo haluan ng lacquer thinner yung inyong epoxy primer. Dahil doon po magsimula yung paglobo dahil sa lacquer thinner na hinalo po ninyo. Mas maganda po kung puro po siyang gamitin na epoxy primer, tanging epoxy catalyst lang ang ihalo. So baka sabihin po natin na lalabas ba sa spray gun yung walang halong thinner. Siyempre, kung meron naman po kayong epoxy reducer, yan po ang gamitin po ninyo. Pero kung wala, pwede pong i-brush lang po muna ninyo, total primer pa lang naman ang inyong gagawin. So i-brush o kaya i-roller, pwede po siya. Sa pagpintura po ng epoxy primer, mas maganda po kung ang gagawin po ninyo ay dalawang patong o higit pa para po mas makapal po siya. Dahil kapag makapal po ang epoxy primer, mas matibay po ang kapit po niya. At siyempre, hindi po basta-basta makalabas yung kalawang. Basta, siguraduhin nyo lang po na malinis po yung inyong pagpipinturahan para po makakapit po talaga siya ng husto. Ito po yung gagamitin po natin para sa gagawin po nating kulay. Itong carbon black na automotive lacquer. May lacquer flow po. Yung ating clear gloss para po sa ating top coat. At siyempre, yung ating lacquer thinner. At para po mas malinis, mas maganda po kapag salain po natin, ayan po, gamit po ang ating stocking bago po natin i-spray. So ngayon, sa pagtimpla po ng ating automotive lacquer na carbon black, so lalagyan na po natin ng lacquer flow. Ang lacquer flow mga boss ay 3 to 10% ang ilagay po natin, tapos yung ating lacquer thinner hanggang 20%. Haluin na po natin ng husto bago po natin siya gamitin. Huwag po natin kalimutan mga boss na bago po natin kulayan yung ating trabaho, natural lang po na lihain po natin yung ating primer para po mas makinis po yung ating trabaho. At ang gamit ko pong liha po dito mga boss ay number 240. At ngayon mga boss, i-spray na po natin yung ating kulay na carbon black na automotive lacquer. Ayan. So, gagawin po ito mga boss ng dalawang patong. Pwede rin po tatluhin. Pero ang gagawin ko po dito ay dalawang patong lang po. Tapos, saka po natin lihain at i-top coat. So ito na po yung ating pang top coat, ang ating clear gloss lacquer. At siyempre meron po siyang lacquer flow. Ayan. At lacquer thinner. Kung paano po ito timplahin mga boss,
Ayan, ibubuhos lang po natin yung ating clear gloss lacquer. Haluan po natin ng lacquer flow na hanggang 10%. Yan po ang nakalagay po sa instruction sa lata mga boss na kapag clear gloss lacquer o pang top coat ay haluan po natin ng hanggang 10% na lacquer flow at hanggang 20% na lacquer thinner. So magdepende po yan sa inyo dahil hindi naman po siya ganun ka lapot itong clear gloss lacquer. So ngayon, ini-spray ko na po yung ating pang top coat na clear gloss lacquer na pinaghalong lacquer flow at lacquer thinner. Gagawin po ito ng 2 patong mga boss. Mas maganda kung makapal para po mas makapal po ang protection niya. So ito po yung tabletop mga boss na ilalagay po natin dito po sa ginagawa kong kulay black na ito. So ang tabletop na ito mga boss ay yan po yung ginawa ko nung nakaraan kong video. So nakahanap po ako ng stand po niya. So ito po siya. Kakabit po natin ito para po gagawin po nating coffee table. Talaga namang napakaganda po niya kapag nakatayo na po ito mga boss. Ang dati pong poste o paapo nitong round table nito mga boss dati ay kahoy po siya. Yun nga lang, naputol po siya, mahirap na pong ibalik. So, ang ginawa ko na lang po, inaabangan ko lang po yung junk shop po na malapit po sa amin na magkaroon po sila ng stand na pwede kong gamitin po dito. Binilhan ko rin po ng pang-adjust, ayan po. Yung pinaka sapatos po sa paa po niya para po kung sakali hindi level, yan po ang i-adjust po natin para hindi po siya gumagalaw. So ito na po yung outcome ng ating trabaho mga boss. Napakaganda po niyang tingnan. Kasya po dito mga boss ang 2 tao na magkaharap habang nagkakape. Ayan. Pwede rin po ito sa mga corner o gagawin po nating corner table kung saan ilalagay po natin yung mga magagandang gamit po natin. Halimbawa yung ating mga picture frame at mga bulaklak. Na may nagustuhan po niyo ang ating pinakitang video ngayon mga boss at sana meron po kayong nakuhang kunting aral po dito o kunting idea po dito sa ating ginagawa. Para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe na mga viewers ko dyan, naway mag-subscribe na po kayo mga boss. Pakipindot na rin po yung notification bell para po magiging updated po kayo lagi kung ano man yung i-upload ko po dito sa aking channel na ito. At siyempre, mag-like po kayo, mag-comment kung meron po kayong mga katanungan dahil sinisigurado ko po sa inyo na within 24 hours masasagot ko po talaga inyo yung mga katanungan. At kung hindi po ninyo mamasamain, paki-like at follow na rin po yung aking FB page na Paint and Varnish Solution. Maraming salamat po.